Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, hindi bitin na talaga namang detalyadong weekly reading for July 14 hanggang July 20. So Scorpio, kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung anong kapalaran naghihintay sa inyo sa mga dates na yan. So sit back, relax, huminga ka na malalim, enjoy our reading, and use your intuition. Yan ang bala mo this time para makuha mo yung akmang-akmang para sa'yo. So, take what resonates, okay? Take what resonates para sa'yo. So, Scorpio, meron pa tayong pangmalakasang isang tanong, isang sagot portion later. So, kung meron kang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. So, sa isip lang ha, wag mong isulat sa baba. Secret lang natin yung question mo. And I will answer that at the end of our reading. So Scorpio, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po ang channel natin every time na meron po tayong free reading for Scorpio sa James Tarot PH. So thank you again for not skipping the ads. So Scorpio, no, naghihintay sa inyo ngayong July 14 hanggang July 20. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Wands. In the area of what you need, you have the Chariot card. Yes, yes, yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Cups. Wow, beautiful. In the area of your near future, you have the Page of Cups. Woo, napakaganda. In the area of your challenge for the week, you have the Ten of Swords. Yes, yes, maganda rin yan. Kahit challenge yan, maganda rin yan. In the area of your fortune, you have the Fool card. Woo, napakagandang kombinasyon. Oh, tira mo naman. In the area of your divine advice, you have the Ten of Wands. Yes, 10-10 appearing in any spread. It's telling you na may matatapos ng cycle. Pinaghihirapan, may pagkalugmok na talagang matagal mong dinebdeb dahil 10-10 ito. It's ending of something. May pagkatapos ng mga paghihirap. So congratulations. Ang outcome mo for the week, Scorpio, ano kaya yan? Sabay-sabay ito siyang bubuksan mamaya lamang. So, bago natin basahin in a very comprehensive way ang reading mo for the week, alamin muna natin kung anong lingering energy in your background. You have the King of Cups. Okay, you have both kings here telling you na kailangan mo daw pang hawakan ang iyong emotion over your knowledge or yung isip, no? Kailangan pang hawakan mo daw this week, Scorpio, ang iyong emosyon, okay? Hindi pwedeng sasabugin na lang basta-basta or iimik ka na lang out of because yun ang pakiramdam mo o yun ang nilalaman ng puso mo. Okay? Sabi ng spirits mo, may pinipiling oras, may pinipiling pagkakataon ang nilalaman ng damdamin mo at hindi mo pwedeng sabihin lang yan because you want it. Okay? Nakita ko kasi na baka mag-cause yan ng conflict, baka mag-cause yan ng mga another complication, no? So sabi ng spirits mo, kalamayin mong yung puso at kailangan pinapaira lang isip. Kaya nga nasa center mo si King of Swords. It's all about the mind. It's all about how you view things na pinag-iisipan, pinag-nilay-nilayan, pinag-debate-batehan sa isip mo bago mo gawin, bago mo actionan, bago mo i-approach. Kasi naka-apekto talaga yan sa yung goals at this time. Okay? Sabi ng spirits mo, talk to other people. Kung talagang hindi mo na kaya yung mga damdamin mo, kasi parang ang gulo-gulo ng life mo lately, no? Parang ang dami mga nangyayari here and there, and you feel like kailangan ko ng may masabihan, I need someone to talk to. So find those people, whether a friend na pinagkakatiwalaan, talagang hindi ipagkasabi o hindi ka ito-chismis o family member, kapatid, asawa mo o mga anak mo, talagang makakaunawa sa'yo at magkakaroon ka ng pagkakataon na i-release yung mga nararamdaman mong pain or nararamdaman mong mga alinlangan or duda, mga bumabagabag sa'yo. Yun daw ang outlet mo. That is your outlet para kumawala yung mga pain na nararamdaman mo o yung mga kuro-kuro mo na kinikip mo sa sarili mo. You need to someone to talk to. Tao na nakakaunawa talaga sa'yo, okay? Para hindi sasabog ka na lang bigla o para hindi makaapekto yung burst of your emotions sa mga gagawin mo pa, okay? Baka kasi pag umakto ka lang based on your emotions, baka pagsisihan mo yung outcome. Kasi hindi mo naman talaga yun ang gustong sabihin, pero dahil nga nadala ka lang ng emosyon mo ay huli na para bawiin pa, okay? So, make sure this week, Scorpio, ang bala mo para tulayan ang lahat ng ito is your emotion. Kalamayin mo ang iyong emosyon, okay? So, Scorpio, bigyan pa kita ng Animal Oracle card na magpapaalala sa iyo ng mga dapat gawin pa para tulayan ang buong linggong ito. You have number 55. Baka importante po sa iyo number ang 555. 55 is all about change din. So, may mga bagay ka talagang kailangan baguhin this time. Snake Spirit, time to heal. Yes, time na daw to para maghilom. Kung yung mga burst of emotions mo ay dulot sa mga trauma o mga heartache, heartbreak from the past, kailangan talaga maghilom na yan para hindi na maka-apekto sa yung emosyon mo moving forward, okay?
Another message, you have 68, Wombat Spirit, be at home. So hanapin mo daw yung kalinga, nurturing, safety, and love sa mga tinuturing mong bahay. Kasi di ba minsan, marami siguro sa atin, minsan ang bahay, hindi siya yun yung lugar kung saan ka nakapagpahinga. Minsan you don't feel at home in your home, di ba? So hanapin mo daw yung mga lugar, places, lugar o places sa buhay mo na feel at home ka doon, na parang hindi yung pakiramdam mo komportable ka doon, na safe ka, ganyan. So find your home. Okay? So another message of number 7, be spirit, sweet results await. Konfirmasyon, may maganda daw na resulta ang naghihintay sa iyo, napakatamis. So number 7, a very very lucky card, o baka very very lucky number, o baka special number po sa inyo yan, konfirmasyon na para sa iyo yan. Okay? So, basahin natin ang iyong full spread at the center. You have the King of Swords here. Like I've said kanina, sa background mo, naisip ang pairalin mo this time. Paninindigan sa mga choices mo, no? Parang sabi ng spirit guides mo, time na to take action on something. Masyado ka na nalugmok, masyado ka na naghihintay for something, masyado ka na nabibigatan, at masyado naman nang kinikim-kim ang mga bagay-bagay na nagpapabigat sa'yo. Time na talaga to take action on something, Scorpio. Actionan mo na yan kesa pa ikaw pa problema for the long run. No? Kung ngayon mo actionan, baka maagapan mo pa. Kasi baka mamaya for the next year mo pa gawin, o patagalin mo pa, baka lalo pa maging komplikado ang mga bagay-bagay, mahirapan ka pang ayusin yan. So hanggat maaga pa, actionan mo na daw to make things in order. Or if you want to try something new, I'm hearing the words, hindi pa huli ang lahat, kaya mo pa, magagawa mo pa daw. Okay? So kalamayin mo ang emosyon mo, huwag kang pangunahan ng takot, ng kaba, ng overthinking, ng stress. Just chin up, taas noo, just do what you can at gawin mo yung mga bagay na papanindigan mo this time. Okay? The King of Swords, i-clarify natin para mas malinaw. Sabi niya may plano ka naman na eh. Especially here with the Two of Wands, may plano ka na eh. Pero ngayon, kailangan na action. Kailangan panindigan yung mga pinaplano mong yan. Hindi pwedeng nasa fantasy land mo lang yan. Hindi pwedeng nasa vision mo lang yan at umaasa ka na lang na someday gawin ko, someday. No, the time is now. The time is now for you to act on your plans, to act on your dreams, okay? The King of Swords being clarified by the Eight of Swords. Yes, ngayon nag-iisip ka ng right time kasi baka naiisip mo hindi pa ako handa, hindi pa ako ready, wala pa akong resources, hindi ko pa kaya, wala pa tumutulong sa akin, o kaya hindi ko pa mahanap yung time right way. Pero sabi ng spirits mo, nasa isip mo lang yan. Damdamin, emosyon, natakot ka lang, nag-aalala ka lang, baka hindi mo kaya, baka hindi mo magawa, o baka hindi ako pansinin doon, baka mag-fail ako. So, nagkakaroon ka na naman ng self-limiting thoughts. Self-sabotage mo na naman ang sarili mo. So, wag mo isabotahe ang sarili mo. Just go for it with the enough might, dedikasyon, tapang, and paninindigan. Mag-strategize ka to make sure na waging-wagi ito and it will be yours. No? Wag mo laging isipin yung nega. Wag mo laging isipin na hindi mo kaya. Wag mo laging isipin na wala kang magagawa. You can achieve what you want, basta tapangan mo lang ang sarili mo. Okay? In the area of what you want, you have the Two of Wands here. Sinasabi ng spirit guides mo, may plano ka na. Nakita ko na meron ka nang ine-envision, parang, try ko kaya to, gawin ko kaya yan. Nakakaiba sa comfort zone mo. Kaya ka siguro natatakot lumaban, kaya siguro natatakot ka humakbang because bago ito sa'yo, no? Baka ito ay something na hindi mo pa nagagawa before, o baka ito ay very unfamiliar para sa'yo, or you're going somewhere else na talagang totally hindi mo alam ang gagawin, no? So, naintindihan ko naman, I completely understand your fear, I completely understand kung saan ka nagagaling, pero kung mananatili ka sa takot, hindi ka makakahakbang. Kaka-prepare mo, kakahanda mo, hindi ka na humahakbang o hindi ka na gumagalaw, no? So sabi ng spirit guides mo, alam mo, may nabasa akong quote before na saka mo lang malalaman na ready ka na once you step forward. Kasi doon mo daw mararamdaman na, ay handa na pala ako, ay madali lang pala, ay kaya ko pala to, bakit pa ako naghintay for a very long time? So kaka-prepare mo, naiisip mo na yung negativity. So make sure na prepare ka lang, pero step forward. Doon mo daw malalaman na ready ka na at kaya mo siya. Okay? Nakita ko rito na time na for you to step out of your comfort zone, step out of your kinagagalawang mundo and chase new things. Ready ka na to conquer the world and chase new opportunity, okay? Kailangan may hakbang. Hindi pwedeng nananatili lang sa isip o nananatili lang sa plano. You have to work and chase that, okay? The Two of Wands is being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, ito nakita ko rito na parang ngayon nag-iisip-isip ka na why not pumunta ako doon, baka kasi nandun yung
kasaganahan because Queen of Pentacles all about money, 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 money. Pagkamal ng resources, pagkamal ng bagong mga pagkukunan ng pangkita for pambayad ng bills, para sa pang-aral ng anak, o kaya para sa bahay, o para sa kinabukasan mo. So ngayon nakita ko rito na ihakbang mo na, huwag ka na matakot humakbang. Kasi alam ko nakikita mo naman na, uy, kikita ko ng malaki doon. Uy, magandang opportunity for me, so why not? So yung why not mo, samahan mo na action. Kasi nakita ko rito na kikita ka ng malaki dyan with the Queen of Pentacles. Parang magkakaroon ka na ng oportunidad na hindi mo na iisipin paano ako pambayad ng bills for the next month, paano ako kakain for the next week, pang grocery for the next month, no? Nakita ko rito na you will have what you want. At dodoble pa, mag-multiply pa yung kapirahan mo, yung resources mo kung iahakbang mo na. Okay? Especially in the area of what you need. Yan naman si what you need. Larga siya, Chariot card. Walking, going, transferring, journeying sa mga bagay na gusto mo. Huwag mo daw i-delay pa. Tignan mo siya, yung kanyang image, meron siyang iniiwanan sa likod niya. Ibig sabihin, handa na siyang iwanan yung mga bagay in the past and go on na to a new travel, a new journey patungo sa mga pangarap niya. Yung armor niya nagpapaalala sa iyo that you are ready. Handa ka nang gawin yan. You have the Sphinx here telling you na kung ano man ang direksyon mo, gawin mo. Basta gumagalaw ka at hindi ka stuck sa pangarap lang. Hindi ka stuck sa idea. Your spirit guides and the angel guides, the universe is protecting you and guiding you and giving you the blessing na gawin ito. Kaya sabi ng spirit guides mo, ang kailangan mo, move. Move, Scorpio, move. At gawin mo yung mga bagay na journeying mo moving forward. Leave it. Leave something behind. Iwanan mo yung mga dapat iwanan. At pinipigilan ka lang yan na umabante. Especially here, may 10-10 ka. 10-10 is closing a chapter. May sinasara ka, patapos na yon. Kaya ready ka na to move forward on a new cycle in your life. Okay? The Chariot card is being clarified by the Nine of Swords. Alisin mo daw ang takot mo. Nine of Swords is all about fear, worry, stress, anxiety, or overthinking, o kaya mga self-limiting thoughts na naman. Yung parang ikaw mismo, wala pa man nag-iisip ka na ng nega. Papunta ka pa lang pero naisip mo na agad na nag-fail ka. Huwag ganun. Huwag mong pangunahan yung sitwasyon. Just enjoy the journey. Take this as a new opportunity para baguhin ang buhay mo. Kaya gawin mo na yung plano mong yan. Huwag kang pangunahan ng emosyon mo. Itapon mo yung negativity, overthinking na hindi ko kaya, baka may aberya, baka hindi ako matuloy, baka mag-fail, baka hindi ako tanggapin. No, huwag mong pangunahan yung mga sitwasyon. Sabi ng spirit guides mo, aralin mo this time na itapon ang overthinking at negativity sa window and just do what you can. Gawin mo lang yung makakaya mo at i-enjoy mo yung journey, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Cups. Yes, you have a new blessing coming in. Ace of Cups telling you may bagong papasok na magpapaligaya sa'yo. Whether a new job or a new opportunity or a new career. Meron din sa iba, may bagong family member na papasok o bagong pag-ibig. Yan. Congratulations kung may bagong pag-ibig sa'yo na papasok sa buhay mo. Kaya kalamayan mo ang emosyon mo, hinay-hinay ka lang. Pero sabi ng spirits mo, kailangan mong panghawakan tong bagong blessing na to na papasok sa buhay mo. Hindi pwedeng, ayan, darating, okay, gawin na, yan na yan. Hindi mo siya pinag-iisipan, hindi mo pinapaghirapan para makip mo siya sa life mo. Because not everything na papasok sa buhay mo ay mag-stay forever. Kailangan din ng effort from you to keep this in your life forever. Kaya kailangan talaga maging matalino ka this time. Take action, strategize, have a good tactic para kung ano man tong papasok na ikakaligaya mo ay mapapakinabangan mo for a very long time. Okay? So make sure strategize, you have a good tactic, be assertive, persevere, and also actionan. The time is now to take action on this. Huwag kang papagupo sa mga takot mo, sa mga hindi ko kaya, ay nako, ano gagawin ko, nakakalula naman yan, baka hindi ako para dyan. Itapon mo sa area yan. Itapon mo sa bintana mo yung mga takot na yan, mga negativity na yan, tapon mo yan. Because this is something good. Okay? This is divinely orchestrated gift from God for you. Kaya huwag mo sayangin ang pagkakataon. Actionan mo, angkinin mo, mag-strategize ka para mapahaba mo to sa buhay mo, okay? Huwag sayangin ang pagkakataon because narinig ko matagal mo tong pinagdasal. Matagal mo tong hinangad. Kaya ngayon kalamayan mo ang iyong emosyon. Huwag ka ma-overwhelm, huwag ka matakot, huwag ka mangamba, and do what you can para mapangalagaan mo yung blessing na yan, okay? The Ace of Cups is being clarified by the Queen of Cups. Yes, it's all about our heart. Follow your heart when it comes to this new blessing. Okay, sabi ng spirits mo, follow your heart para sa strategy, sa mga gagawin mo. Kung ayaw mo tong gantong aspeto, wag mong gawin.
Pag feeling mo, ito ang gusto kong gawin ganitong paraan ko gusto siyang atakihin, go push. Because that will lead you to a swift transition sa mga gagawin with this time. Follow your heart, use your own happiness sa pag-pursue ng mga bagong papasok sa buhay mo. Okay? Nakita ko yung tagumpay dahil minahal mo siya, ginamit mo yung puso mo sa mga bagay na to. At hindi ka nakinig sa mga takot at kaba. Okay? Sabi ko sa iyo kanina, di ba, parang use your head, wag ang emosyon, sa pag-decide. Okay? Kailangan isip lagi ang namamayani kaysa emosyon. Sa puso naman, gamitin mo siya kasi ito yung gusto mo, ito yung pangarap mo, ito yung nagpapaligaya sa'yo. Yun ang sundin mo. Pero habang sinusunod mo ang puso mo, pairalin mo din ang isip, okay? Ang talas ng isip. Kasi baka mamaya, kung sobrang saya mo lang, tapos pinapangunahan ka pa ng emosyon mo, baka hindi ka makapag-isip ng tama. So make sure na mapakinabangan mo tong new blessing, follow your heart in obtaining this, and embracing this, and then itapal mo yung isip mo para tama yung bawat desisyon. Okay? Pag masaya ka, pag sinusunod mo yung puso mo, kayang-kaya mong pangalagaan tong blessing na to. In the area of your near future, you have the Page of Cups here. Continue focusing on this. Be creative enough, sabi ng Spirit Guides mo, because unexpected gifts are coming. Unexpected scenarios are coming. Or yung mga bagay na hindi mo sa hinagap-hagap mangyayari. So, this is a gift. Magandang balita naman to, huwag ka matakot. This is something beautiful. Kasi tinan mo, ang katabi niya, the full card. Ibig sabihin, a new beginning is coming. A new opportunity. Talaga namang bibigay sa'yo ng pagkakataon na magkaroon ka ng chance to embrace a new opportunity na talaga magbibigay sa'yo ng, alam mo yun, yung mga bagay na dati akala mo imposible. Akala mo hindi mangyayari. Akala mo wala ka ng chance. Pero ito, may chance, may pagkakataon. No? So, sabi ng Spirit Guides mo, unexpected events are coming in your life. At sabi ng Spirit Guides mo, continue focusing on that. Huwag mo doon sayangin ang pagkakataon. Don't take that for granted. And have some creative ways kung paano mo siya magagamit sa buhay mo. Halimbawa, may biglang darating sa iyo na bagong trabaho o kaya bagong opportunity. Magkaroon ka daw ng malawak na pag-iisip kung paano mo siya gagamitin sa buhay mo na kapaki-pakinabang. Kasi maraming mga tao sa paligid natin na may dumating na blessing tapos yun, tinake for granted lang niya. Ayun, nawala. Na lumipas sa kamay niya. Sayang. So make sure ikaw, pag may dumating na unexpected gift sa buhay mo this time, be creative. Take a good close on it. Good close up and close pagtingin sa bagay na yan. Dapat hindi siya nawawaglit sa mga mata mo. At do everything that you can with your creativity, with your imagination para mapayabong mo siya at papakinabangan mo. Kasi baka masayang, okay? The Page of Cups. Nakita ko talaga dito na itong bagong papating sa'yo, bagong buhay mo to. Bagong pagkakataon talaga namang magiging busy ka focusing on this new idea na magbibigay sa'yo ng pagkakataon talaga na baguhin ang buhay mo. Okay? The Page of Cups being clarified by the Chariot card. Dalawang beses lumabas ang Chariot. Yes, dire-diretso ka lang. This new unexpected thing or unexpected gift will continue your life moving forward. Paabante. Okay? Pwedeng bagong pera, may dating siguro sa yung pera, bagong pagkakakitaan o bagong posisyon. We don't know kasi unexpected nga ito. Kahit ako hindi ko rin alam na darating sa buhay mo. So, unexpected gift na kailangan mo tutukan para patuloy na dumidire-diretso ang pasok ng swerte sa'yo at dumidire-diretso din yung mga plano mo moving forward. Okay, congratulations. In the area of our challenge for the week, you have the 10 of Swords. Huy, Scorpio, bumangon ka na. Okay? Huwag ka daw magpalugmok sa pain. Huwag ka daw magpalugmok sa hirap. Ang dalawang beses to lumalabas. Ibig sabihin, itong 9 of Swords and the 8 of Swords, nasa isip mo lang yan na wala ka ng tsansa, wala ka ng kaya, hindi mo na magagawa ito, hindi ka na makabangon, wala ka kasing pera pang ganito, walang tumutulong sa'yo para ganyan. Kaya mong ibangon ang sarili mo. Okay? Ibangon mo ang sarili mo sa pagkalugmok, sa pagkadapa. Time na talaga to take action. Time na for you to really stand up. Kung walang tutulong sa'yo, ikaw mismo bumangon sa sarili mo. Marami kang paraan, marami kang options and the resources para makabangon, para mabago ang buhay mo, okay? Kalamayin mong emosyon. Huwag mo laging isipin na victim ka. Huwag mo laging isipin na hindi mo kaya, hindi ka makabangon, hindi mo to magawa. You have what it takes para makabangon ka, okay? Sabi ng Spirit Guides mo, this is a blessing in disguise. Kung meron ka mang kinakaharap this time na parang, uy, sayang yun, uy, bakit ako natalo dyan, bakit niya ako iniwan, bakit ako nag-fail, bakit nadurog ang puso ko dyan, bakit walang pinatunguhan, that is a blessing in disguise. Ibig sabihin, pinoprotektahan ka ni God ko, bakit hindi mo nakuha yun, o bakit nawala sa buhay mo yun. Ngayon, harapin mo yung next day, pag nakita mo yung sunrise, isipin mo, this is a new opportunity for me na baguhin ang buhay ko. So ngayon, bumangon ka, and this is a blessing in disguise for you. Bagong opportunity na naghihintay para sa iyo, okay?
Always think that in your mind. I-rewire mo ang isip mo na, okay, kami mawawala sa akin, may bagong darating. Kung merong mga naalis, may bagong papasok sa buhay ko, no? Huwag mo isipin na katapusan na. It's not the end, okay? It's not the end. Start pa lang to with the full card. Start pa lang to ng bagong buhay mo. The Ten of Swords being clarified by the Five of Pentacles. Yes, huwag mo laging isipin na mahina ka. Huwag mo laging isipin yung mga negative. Sa Five of Pentacles, sinasabi dito na isipin mo yung kalakasan mo, yung advantages mo. Saan ka magaling? Ano pa yung pwede mong gamitin para makabangon ka? Halimbawa, ngayon wala kang pera, pero kaya mo palang manahi ng mga damit, o kaya mo palang magawa ng mga maliliit na accessories, o kaya mo palang magluto. No? So gamitin mo yung mga kakayanan mo in your advantage para makabangon ka. Okay? Yun ang susi mo sa yung new beginning. I-clarify pa natin with the Monology card kung ano ang mga dapat mong isipin this time na makakatulong sa'yo moving forward para malagpasan ang mga challenges. First, you have confidence is your key to success. Yes, magtiwala ka na yung mga resources mo, yung mga kakayanan mo ay enough para makabangon ka. Huwag mo isipin, ay wala kasi akong ganyan, wala akong cellphone, hindi ako makapag-YouTube, ay wala akong magandang camera para makapag-YouTube, meron ka namang maayos sa cellphone. So yun ang gamitin mo. Ay wala akong ganito, hindi ako makapag-negosyo kasi kulang ako sa capital. Pwede ka mo mag-start sa small. Kung ano yung kakayanan mo this time, yun ang gamitin mo. Confidence is your key. Kakayanin mo yan, okay? Kung may tiwala ka sa sarili mo kakayanan, magagawa mo lahat. Another message of bring love into the situation. Yes, isama mo ang puso mo, follow your heart, at talaga magkatagumpay ka. What makes you happy, kung nasaan yung passion mo, yung love mo, makakaabante ka. Another message, you have adjustments are required. Yes, patungo sa tagumpay, kailangan mo talagang mag-adjust. Hindi pwedeng kung anong gusto mo lang, yun lang. Kailangan natututo ka rin mag-bend, natututo ka rin yumuko, natututo ka rin tumalon, natututo ka mag-tiptoe, natututo ka magtingkayad, natututo kang tumagilid para lang makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Kailangan mo mag-adjust in order for you to get what you want. Okay? Kailangan mo talagang matutong mamaloktot kung maiksi ang kumot, mga ganyan. So make sure you're doing your best para kayanin mag-adjust sa mga bagay patungo sa tagumpay mo. Dapat hindi ka mabilis sumabog, yung temper mo, yung emosyon mo, panghawakan mo, okay? In the area of your fortune, you have the full card here telling you na yes, may bagong simulang darating. Palakpakan para kay Scorpio. Nasa area siya ng fortune ngayon, handa ka na humakbang for something new. Halimbawa, balak mo mag-apply doon, nakakatakot, pero sige, subukan natin. Balak ka nang umalis ng bansa kasi sabi mo, nandun na yung bagong simula for your family, o kaya balak mo umuwi na ng Pilipinas kasi sabi mo, time na for you para magsimula ng bagong negosyo. Why not? Why not? O kaya sabi mo, kailangan ko nang umalis sa lugar na to kasi nandun ang kapalaran ko sa Davao, halimbawa, o ang kapalaran ko na sa Middle East, halimbawa, o kaya ang kapalaran ko na sa ibang kumpanya. Kung dati gusto mo mag-factory, ngayon gusto mo na mag-office job. So why not? So meron ka mga big move this time, okay? Big move. Talagang risking something new sa buhay mo na talaga mag-pay off. Okay? A big move is paying off. Kaya kalamayin mo ang iyong emosyon. Kaya mo yan. Magagawa mo yan. Okay? Time to move. Especially here with the Chariot card. Dalawang beses ba si Chariot? Sinasabi sa iyo na ang pag-abante sa mga gagawin mo ay dapat mong lagi sabihin sa iyo na handa na ako, magagawa ko to, magiging successful ako dito. Okay? The full cards being clarified by the Six of Swords. Yes. This new start, itong bagong beginning mo, ang magbibigay sa'yo ng opportunity na umabante na sa katahimikan, sa katiwasayan ng buhay mo. Unti-unti ka nang umaangat. Yan na lagi kong nakikita kapag lumalabas si Six of Swords. Patungo ka na sa calmer water, sa pag-angat ng buhay mo kung saan matiwasay, kung saan sapat yung pera mo, panggastos sa mga bills, hindi ka na mahatakot o ma-frustrate o mangangamba kung saan ka kukuha ng panggastos sa ganito, pambili ng ganyan, pambili ng ganito. Ngayon, parang calm na, matiwasay na, maayos na. Kaya ilaban mo itong bagong simula mo, bago mo itong gagawin, o bagong opportunity, bagong career path, o talagang something new na unfamiliar, na may takot, may kaba ka, pero handa kang gawin. Handa ka to take a leap of faith, especially here. Sabi ng spirit guides mo, meron kang sweet results awaiting eh. So, ihakbang mo na yan kasi talaga nakita ko with the Six of Swords here, patungo ka na sa matiwasay na parte ng buhay mo. Congratulations, okay? In the area of your divine advice, sabi ng spirit guides mo, 10 of Wands. Meron ka mga pasan-pasanin na kailangan mo talagang bitawan na. Kaya kailangan mong kausapin ng ibang tao eh. Yung mga nakakaunawa sa nararanasan mo ngayon. Siguro nga breadwinner ka o solo parent ka or ikaw yung main source of income sa family at marami kang mga bit na mga responsibility. Time na bitawan na yung iba dyan at ipasa na sa mga taong dapat makasalunan yan. Kaya nga, sabi ng spirit guides mo, you need to talk to them.
para maunawaan ka nila na, huy, nahihirapan na ako, hindi ko na kayang bitbitin ito, baka pwede nyo nang saluhin, baka pwede nang ipasa to sa iba kasi hindi ko na kaya, kailangan ko na mag-move on, kailangan ko nang harapin yung mga bagong bagay na gusto ko makamit sa life ko. So, importante, this time, Scorpio, magkaroon ka ng right strategy kung paano masasabihin yan, isip ang pairalin, and also, talk to them with full of heart, with full of love, para maramdaman nila yung gusto mong sabihin sa kanila at gumaan na yung mga nagpapabigat sa'yo, okay? The 10 of Wands, putting down the burdens, ibaba mo na yung mga nagpapabigat sa'yo, ipasa na yung dapat ipasa, okay? Yan ang mission mo this week, Scorpio. The 10 of Wands being clarified by the 10 of Swords. Bumalik lang tayo, 10-10 talaga. 10-10-10 is really, kailangan na daw magbagong buhay. Kailangan daw magbago. Kailangan tanggalin na. Kailangan mag-start over na. Iwanan na yung dapat iwanan, okay? 10 of Swords, sobrang bigat na bigat ka na. At sobrang painful na rin to para sa'yo. Kaya naiintindihan ko na ngayon kung bakit parang gusto mong sumabog, gusto mo na magsalita, gusto mo lang to let out or get out, no? Because it's too painful na. Parang feeling mo nasa kumunoy ka na, lumulubog ka na sa kumunoy, hindi ka na makaget out sa bigat. Kaya kailangan talagang ipasa na yung mga responsibility sa ibang tao o kailangan nang iwanan yung dapat iwanan. Whether relasyon yan, Scorpio, kailangan mo na iwanan yan. Sobrang painful na, okay? O kaya responsibility yan sa work na parang sabi mo hindi ko na kaya, kailangan ko na umalis to find a new job na talagang magiging hindi na toxic o hindi na mahirap for me. Baka kasi naapektuhan na yung physical health mo or yung mental health mo. Kailangan mong isipin daw ang sarili mo, okay? Chase new world. Get out of your comfort zone. Get out of something that's keeping you stuck or keeping you in that toxic energy, okay? Ngayon, kausapin mo yung dapat kausapin, let it out, let it go. At sabihin mo yung nararamdaman mo para bumalik na yung stability at balance sa life mo, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later. Bigyan mo na kita ng additional messages from a divine na tutulong sa'yo for your fortune for the week, okay? Unang-una, you have fair man, baka lalaking mistiso o maputi ang buhok sa buhay mo na kailangan mo daw kausapin. Baka may concern sa kanya, baka siya yung dapat mong kausapin ng dibdiban at masinsinan, okay? Another message, you have kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Yes, kailangan ibalik ang balance sa buhay mo. Marami ng mga pagbigat, kaya kailangan mo daw magplano, okay? Another mess, especially here with the 2 of Wands, pero ka daw mga balak gawin na kakaiba sa buhay mo, di ba? For your resources, para sa yung kapirahan, kaya kailangan talaga nagplanong mabuti. Have a clear vision on what you truly want this time. Another message, bridge, successfully overcoming a problem. Yun, may sagot na. Magiging matagumpay daw yung pag-solve mo sa problem na yan, okay? Another message, success. Success is within reach. Congratulations. Another message, you have Lily, spiritual love. Meron ka daw na mayapang loved ones na nasa kabilang buhay na inaalala ka at pinoprotektahan ka at ginagawa ang lahat para ibigay sa iyo yung mga karampatang dapat sa iyo. So, you're very, very lucky and fortunate that loved ones from a spiritual realm ay ginagabayan ka. Congratulations, Scorpio. You're very, very blessed. So, ipagtirik mo sila ng kandila later bago ka matulog o mamayang mga alas 6 o mamaya pag may time ka, ipagtirik mo yung mga loved ones mo na pumasok sa isip mo this time because sila yon, yung mga dead loved ones mo na ginagabayan ka. Pagtirik mo sila ng kandila, okay? Another message, you have camel, persevere and you will overcome problems. Yes, pag sumikapan mo, ilaban mo, push with the chariot card here. Dire-diretso lang. Another message, you have ring. A marriage will take place, either romantic or business. Yes, may paparating daw na bagong pag-ibig, bagong ugnayan, or bagong negosyo na from 2 business ideas or 2 ideas na pagkasamahin ninyo o bagong project na gagawin mo this time. Congratulations. Another message, you have arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. Yan, kung meron kang iniisip na tama ba to? Ito ba talaga dapat kong gawin? Ito ba dapat decision? Yes, you're on the right path. Okay? Especially sa mga bagong gagawin mo this time. Another message, you have vase, secret admirer. Para sa mga Scorpio single dyan, meron ka daw secret admirer this time. So, antabayanan mo. Meron daw bagong papasok sa buhay mo na love life. Another message, you have quill, get back to basics. Yes, siguro ngayon mag-iisip ka, para itong gagawin ko, itong project, itong bagong sisimulan ko, paano bang approach ko. Sabi ng spirits mo, gawin mo lang simple. Kung ano yung most simple way, baka yan daw ang umubra this time. Huwag mo daw i-overcomplicate, huwag mo daw gawin na mahirap, o huwag mo daw gawin na masyadong komplikado. Simplihan mo lang daw at baka dyan pa lumabas yung magandang resulta, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin, Scorpio, but first, ihanda mo na yung pangmalakasang isang tanong, okay? Sasagutin ko yan later. So, Scorpio, ang outcome mo for July 14 to 20 is the Temperance card, yes.
Your patience, yung hindi mo paglaban sa mga triggering, yung parang hindi mo ginamit yung emosyon mo para mag-react o para umaksyon o para magkaroon ng masakit na sasabihin, no? Pinanghawakan mo yung emosyon mo, kinalma mo yung sarili mo. Ito ang magandang bunga. You will reap the good result. Wow. Nakita ko rito yung pinaghirapan mo in the past na talagang nagkaroon ka ng mahabang pasensya para makuha siya. Yung minanifest mo na gagawin ko to, pag sumikapan ko to. You know na kailangan to ng long process, long time para buhisiin, pagtagumpayan. Nakita ko na now, the result is coming. The outcome sa mga bagay na pinaghirapan mo, either getting those papers o pagkuha ng mga permits o kaya paglakad ng mga legal na ID, nakita ko yan, o mga proseso sa isang produkto na ginagawa mo o sa isang endeavor, passion project na ginagawa mo, malapit nang matapos yan. At nakita ko, the good outcome is here. So congratulations, Scorpio. Archangel Michael is guarding you and protecting you. So congratulations. May gabay yung prosesong ginagawa mo. At nakita ko na naunawaan mo na it takes time. It takes time para mabuo ito. Kaya ngayon, sabi ng spirit guides mo, panahon na para aksyonan ng isang bagay para makuha mo agad yung outcome. Okay? Take action. Take action on what you want. Continue molding, creating, pagkasalin para makuha mo yung right outcome, okay? It's time to do the work. Time to do the work at nakita ko the sweet outcome is here, okay? The Temperance card is being clarified by the Magician card, yes. Kung ano man ang minanifest mo, makukuha mo siya. With enough sincerity mula sa iyo na naniniwala ka talaga because some of you nag-manifest pero may duda. Parang, sana po mabili ko yan, sana po makuha ko sa trabaho na yun, sana po makapasa ko. Tanggalin mo yung sana. Lagi mo, pag nag-manifest ka, Scorpio, lagi mo sabihin, akin yun, papasa ko, makukuha ko yung trabahong yun, makakapasa ko sa exam, makakalagpas kami dito, magkakapera ko. Lagi mong may kailangan ng assurance. Dapat ikaw mismo naniniwala ka na makukuha mo yung good outcome dito, okay? What you've manifested will come into your reality at makukuha mo siya this time. Congratulations, Scorpio. Yan po ang inyong weekly July 14 to 20 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So Scorpio, ihanda mo na yung tanong mo na yan. Close your eyes and think of that question. Concentrate on your one question. So Spirit Guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Scorpio ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Mabilisan lang ito. Bigyan din kita ng Angel Whisper card. Nagbibigay sa ng clarity. Mula naman to sa iyong angel guide na nasa tabi mo ngayon at binibigyan ka ng magandang kasagutan sa iyong mga tanong. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Scorpio, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the 7 of Pentacles in reversed. You have the 10 of Pentacles upright. You have Yes card and you have meditation brings out answers. Okay, sabi ng spirit guides mo, yung ginagawa mo this time, yung question mo, this is something long term. Meron ka mapapala dyan na magagamit mo for a very long time, no? So, kung ano man yung question mo, yung resulta niyan, hindi lang temporary, pang matagalan ito, and this will give you fortune, abundance in the long run. So, congratulations. Sabi pa din ng spirit guides mo, may 7 of Pentacles ka in reversed. So, magkaroon ka doon ng mahabang pasensya with regards to your question, okay? Huwag ka daw mainip, huwag ka daw mataranta, at huwag ka daw maubusan ng pasensya sa hinihintay mong sagot dyan sa question mo. It takes time and also at the right time daw ibibigay sa'yo yung kasagutan o resulta niyan. So ngayon, habaan mo pa daw ang pasensya mo because this is something good for your future. Meron ka mapapala dyan for a very long time, okay? Meron kang mahugutan niyan na magagamit mo, hindi temporary, pero this time, it's long-lasting, okay? So, have more patience. Huwag kang mainip, huwag kang bumitaw, okay? Sabi ng angel mo, yes ang sagot sa question mo, and meditation brings answers. Yes, siguro sa ngayon, nagtataka ka, marami kang alinlangan, duda ka ba? Parang, mangyayari pa ba yun? Makukuha pa ba yan? May sagot pa ba yan? May papapala pa ba ako dyan? Sabi ng spirit guides mo, meditate. Mag-meditate ka, inhale, exhale, para malaman mo yung sagot sa mga tanong mo. At magkaroon ka ng mahabang pasensya, kasi meron ka makukuha dyan ng long lasting and it will give you the kasaganahan for a very long time. So congratulations. So Scorpio, that is your answer to your question. Hopefully po nasagot ko yan. This is also your July 14 to 20 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.